fans ni Pipi Sara kasi kayo ang unang sumira o salita laban yan doon sa Kongreso, sa mga hearing. Nagwala sa galit ang anak ni Congressman Benny Abante na si Princess Abante matapos rumesbak si Vice President Sara Duterte sa mismong baluarte ng mambabatas sa 6th District ng Maynila. Ayon pa kay VP Sara Duterte sa isang rally kasama si mayoral candidate Isko Moreno, ay naloko umano ni Abante ang kanyang mga constituents sa naturang distrito dahil siya lang ang yumaman sa pera ng taong bayan. Samantalang ang mga tao doon ay patuloy na nagugutom. Tila hindi naman ito matanggap ng anak ni Abante na para bang aatakihin na ito sa puso sa galit kay Vice President Sara Duterte at tinawag pa itong hambog at wala umanong ambag sa kanilang distrito. Nagugat ang galit ni Vice President Sara Duterte sa mga buhayang mambabatas at isa na dito si Abante matapos itong pagtulungan sa Kongreso hinggil sa di umano'y paggamit ng pangalawang Pangulo ng confidential funds na hanggang ngayon ay hindi pa rin mapatunayan ng mambabatas kung ito nga ba ay hindi nagamit ng wasto. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, kung pinanood niya ang Quadcom hearing, nakita niya kung paano mambastos ang tatay niya. Like father, like daughter, kapal ng mukha ng anak ni Abante. Mahirap talaga pag galing sa masama ang pinapakain mo sa pamilya. Wala namang sinabing masama si VP Sara. Ipinapakita lang niya ang picture ng tatay mo. Saka si Abante ang unang nanira kay VP. Bastos din naman ang ama mo. Baptist ako. Pero nakakahiya na pastor ang ama mo. Bad example, ama mo, bayad ni Tamba. Mas bastos ang ama mo, banal-banalan. Naglilingkod na may kapalit na milyon-milyon pambili ng high-end na mga sasakyan. Alam mo kung gaano kakurat ang ama mo. Ito, gusto kong i-share sa inyo itong Facebook Reels na panood ko. Yung anak ni Congressman Benny Abante sa District 6 sa Manila nagbitaw ng maanghang na salita laban kay VP Inday Sara. Sinama na rin niya si Mayor Isko Moreno. Talagang palaban din itong anak ni Congressman Abante. Siya po si Princess Abante. Okay, so pakinggan natin siya. Sa isang rally ito sa District 6 sa Manila. Yung paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Oy, dayo, si VP Sara. Muli ka. May hugot. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin. Bastos. Para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wow! Galing! Magaling magdiskurso. Para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ulitin natin, ha? Ulit. At hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Alam mo, Liga, may hugot. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Wow! Talagang magaling magsalita. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng
So, mabigat yung sinabi niya. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas, sabi niya kay Isko Moreno, dahil pinayagan mo ang isang dayo na nambastos at walang respeto sa congressman na nagtratrabaho ng tapat, walang pinipili. O, yun. Eh, galing. Parang binubuhat ang sariling bangko. Maganda sana ba kung may pumuri sa iyo, hintayin mo ang ibang tao pumuri. Di ba? Kailan kung ang pumupuri sa kongresista ay sarili niyang anak, I don't know sa inyo kung maniniwala kayo. Ang tanong ko dito is, nasaan si Congressman Abante? Bakit hindi siya ang sumasagot sa atake ni VP Sara? Bakit itong anak niya ang pinagsasalita? Mabuti pa si Congressman Joel Chua dahil sumagot, siya mismo ang nagsalita na interview. At maganda yung sagot ni Congressman Joel Chua na ayaw niya ng negative campaigning, mag-focus lang siya sa kanyang kampanya, CEO na lang sa impeachment trial, o at least ganon, sumasagot. Eh dito, sa District 6, tahimik si Congressman Benny Abante. Nasaan ba siya ngayon? Although sa post ni Buljakan o Maharlika, according to her puting ahas, nagwawala daw sa galit si Congressman Chua at Congressman Abante sa mga atake ni VP Sara. So, ganyan talaga ang politika. Dahil pumasok kayo sa politika, expect something na sisirain ng inyo kasi sinira nyo rin ang ano eh. Bakit ganyan ang response ni VP Sara? Kasi sila o kayo ang unang sumira o unang sa mga hearing na panood ng halos lahat ng Pilipino, sa mga hearing ng Quadcom, Tricom at iba pa, pag nirespakan kayo, normal yan. Pag ayaw nyong ganyang masiraan, huwag kayong pumasok sa larangan ng politika. Kaya ako, personally yan ang ayaw na ayaw ko. Hindi ako bagay sa politika. Noong kare-retire ko, noong 2015, may mga nagsasuggest, kakandidato ako. Sabi ko, bakit ako kakandidato? Hindi naman ako mananalo pag hindi ako gagastos. Gagastusin ko yung pinaghirapan ko ng 34 years sa isang eleksyon na wala namang kasigurang manalo. Never. Mas maganda sana kung politika natin yung hindi ka gagastos. Para wala kang babawiin. Mayroong isang COMELEC commissioner, former na kalimutan ko yung pangalan. Ito yung statement niya nung bago eleksyon ng May 2022. Ang kandidato, sabi niya, na gumagastos ng marami sa eleksyon, most likely yun ang maraming issue later on. Anomalya. Kasi nga, anong gagawin niya doon sa billions of pesos? Example, presidente, national position, gumagastos ka ng billions na hindi naman kayang tapatan ng iyong sweldo later on. O, di ba? Talagang may involve ka talaga kasi mahirap. Kaya yun ang problema sa ating eleksyon. Pagdating sa butuhan, yan na. Mabuti ngayon, yung mga ayuda, yun na yung ginagastos. Ayuda, AX, Tupad, ano pa yan. Pera ng taong bayan, yan ang binibigay sa mga tao. Kaya, kayo po, nga man nakaka-receive ng ayuda, tanggapin nyo lang. Kaya lang, huwag kayong papayag na diktahan ang inyong boto. Iboto nyo kung ano sa tingin nyo, sa puso't isipan, yung may malasakit, may taos-pusong hangarin na maglingkod sa inyo para hindi tayo kawalan.